Food trip kami ng kapatid ko ngayong Sabado dito sa Marikina. Ang dami daw kasing street food dito sa Lilac Street. Pero grabe, ang daming tao. Late na nga kami nakadating kasi umuulan. Kaya marami na rin nagsara. I-rate ko, ayon sa panlasa ko, yung mga pagkain na naabutan namin dito sa Marikina. Wala na. Pag wala, sala una. Ano oras na ba? 10 o'clock. Wala nang panindo because it's raining or ubos na. Pinakalas ko itong mango graham kasi hindi na ako nakatikim dahil naubusan na sila ng yelo at mangga. Pero mukhang masarap kasi marami din ang nakapila. So ang fourth ko itong empanada. Lulutuin siya pagka-order mo. Ayan, tingnan mo naman, no, talagang ginagawa nila pag nag-order ka. Tsaka nila lulutuin. Tingnan mo, nakakatakam din naman siya. So, first time ko makakatikim ng ganitong empanada. Ang hirap kainin ito kasi ang init-init pa niya. Bagong luto nga kasi, di ba? So, kung mahilig ka sa gulay, siguro okay sa'yo to. Pero for me, number 4 siya kasi nga, puro gulay lang yung nakain ko. Sabi ng sister ko, meron naman daw siyang konting chorizo, pero hindi ko natikman. Number 3 ko itong cheese tteokbokki. Ayan, meron siyang plastic cover kasi nga umuulan para hindi malagyan ng ulan yung mga pagkain. So, katabi lang siya ng empanada and ayan, tingnan mo, umuusok-usok pa talaga. Perfect sa maulang gabi. Plain cheese lang talaga siya and kung bata yung kakain, okay na okay siya kasi hindi siya maanghang. Sarap. Ano lasa? Mangga. Mangga? Cheese yan eh. Paano naging mangga? Bakit lasa? Yung bakit tamis? Matamis. Sana nga pinalagyan ko ng konting maanghang eh. Oo. Sana pinag-mix ko yung sauce na maanghang. Ay. Plain lang ng flavor. Hindi masaya. Okay din siya kung may pamangkin ka na matakaw na mahilig makikain and kung hindi ka mahilig sa maanghang. Pero mas masarap siguro kung pinalagyan ko siya ng konting anghang. Wala kaming biniling drinks kasi ang hirap na bitbitin naman. So second sa list ko is itong Big Mama Shawarma. Marami din nakapila dito nung una. Pero nung bumalik ako, since late na nga, ako na yung pangalawa sa pila. Same process lang din naman kung paano nila pinaprepare yung shawarma. So meron siyang iba't ibang sizes. So ang binili ko is jumbo. Buy one take one pala to. Tapos pwede ka rin bumili ng tigi-tigisa lang. 100 pesos pala to. Shawarma ni Big Mama. Gusto niya ano Laman pinakain dito, niya. nabibili lang yun, oh. Ano gusto mo? Grabe naman pala itong shawarma, pang dalawang kagatan lang eh. Lang kumain lang yung Ito talagang sibuyas. Oo. Pero masarap in fairness. Maharap siya. Pero Wait for it. Here it comes. Almost there. Masarap yung flavor ng meat niya. Juicy din. Tapos meron siyang onion, cucumber, and tomato. Typical shawarma. At sarap na sarap din ang pamangkin ko. Ito naman yung top 1 ko sa mga nabili namin. Tofu Square. Ang haba din ng pila dito. Ito talaga yung pila na halos 30 minutes kami nag-antay pero worth it. 50 pesos siya, meron kang 7 tofu, plus yung sauce niya, kakaiba, ang sarap. no? Kainit. Kasi kakaano. Sarap ng tofu. Sarap ng sauce nila. Eh, Kaso nga lang kung pipila ulit ako dyan para bumili ako. Siguro pag hindi umuulan. Dito sa ulan. Hindi, sa pinakadulo. Grabe. Tapos ang pila, tatlong rodo. Tapos ang lakas pa ng ulan. Oh my God. kinahulog. Oh my God. Yummy. Hindi nakakaumay yung tofu. Ang sarap. Oo, masarap, di ba? Since nasa Marikina na kami, pumunta kami sa N. Rojas Corner Husta para bumili nitong puto bongbong. For only 40 pesos, meron ka ng mainit na puto bongbong. Kasama na rin muscovado sugar at niyog. Dito na namin kinain sa kotse kasi hindi na kami makatiis. Kailangan na namin siyang kainin. Ito yung pinakamasarap na puto bongbong na nakain ko sa buong buhay ko. Walang biro. Ano kaya yung flavor nila parang iba? May buttery na hindi mo malaman. Sarap talaga dyan kasi yung iba walang lasa yung Binabalik-balikan nga namin to kasi every bite mo ang chewy, ang sarap, tapos yun nga yung buttery flavor na nalalasahan mo. Ang dami pang restaurant na gusto ko i-explore dito sa Marikina. So until next time!